Nag-people power na sa EDSA at kung ilan ng kudeta. Iba ng korte ng pera, wala ka pa. Light Rail Transit. Inaasahan ng napaaraming tao sa Metro Manila upang maarating sa kani-kaniyang destinasyon. Ngayon, halos araw-araw ang natatanggap na protesta dahil sa kabi-kabilang aberyang nangyayari sa ating mga tren. Ligtas pa nga ba ang mga transportasyong parte na ng buhay nating mga Pilipino? Kay dami nang nangyari, kay dami nang naganap, ikaw pa rin ang aking Oktubre 13, taong kasalukuyan, nagtungo kami sa LRT Monumento Station upang humingi ng panayam sa mga kababayan nating nagtiyatiyagang maipagsiksikan araw-araw. Hindi namin alam na naroroon pala ang ilan sa mga militanteng grupo upang magprotesta sa ambang pagtataas ng pasahe sa LRT sa dahilang pagsasapribado nito. Kapanayam namin ang General Secretary ng Bayan na si Mr. Renante Reyes. Ipinaliwanag niya sa amin ang magiging malaking epekto kung sakaling maipatutupad ang nagbabadiyang pagtataas, hindi lamang sa LRT, kundi sa lahat ng transportasyong ginagamit nating mga Pilipino. Ano po yung magiging malaking epekto ng pagtaas ng pamasahe sa LRT? Well, magiging malaking epekto niya, dadagdag yung gastos ng mga commuters. Ibig sabihin yan, yung karaniwan mong binabayaran dati na 11 pesos, pwede maging 15 pesos na. No? So yung dating 20 pesos, magiging 30 pesos na. Yung minimum na pasahe, 11 pesos na piso kada kilometro. Tapos hindi lang yan ngayon, every 2 years, tataas yung singil sa mga pamasahe. Pati yung value added tax, tayo na magbabayad. Pati yung sinasabing pagpapalit, pagtataas ng singil sa kuryente, pwedeng sa atin na rin ipapasa yon. So ito, ang epekto niyan, yung dating serbisyo, magiging negosyo na, pagkakakitaan na siya. Sa paghingi namin ng panayam sa mga naapila sa pag-akyat ng estasyon, halos magkaatulad ang kanilang sagot sa tanong namin na kung paano sila nag-a-adjust sa oras makaabot lang sa paparating na tren. So since estudyante po kayo, gaano katagal yung adjustment na ginagawa mo para lang makarating sa school mo maaga at hindi ka late? Gumigising ng maaga. Kahit hindi sanay. Mga ilang oras po ba yung pag-aantay nyo dito? Minsan nakakaisang oras na din. Isang oras kang nalilate? So yung pila mo dito, ilang oras ka rin pumipila? Mga 30 minutes. Konti lang kasi late naman yung pasok ko, mga 10 naman. So, hindi ako mahirapan pumasok. So parang ang ginagawa mo, maaga kang umaalis sa bahay nyo. So, para pagdating mo doon, hindi ka magiging late pagdating. Mga ilang buwan na kayong sumasakay ng LRT? Since, matagal na rin siguro since first year college. So, mga 2 years na rin. Hindi po ba kayo gumagamit ng ibang sasakyan katulad ng jeep? Nag-jeep minsan kapag kailangan na talaga magmadali. Okay. Thank you po. Kailangan 1 hour before kasi napakahaba nga yung pila eh. Kaya 30 minutes. Usually po ba, madalas po bang ganun yung lagi niyong ginagawa? Hindi naman ako usually na pumupunta sa pupunta na nag-e-LRT ako. Pero sa tingin niyo po, lagi pong ganito yung pila sa LRT? Hindi naman nagbabago. Nagigita naman araw-araw naman. Pero sa tingin niyo po, may pagbabago po bang mangyayari sa LRT? Wala lang siguro pagbabago yan. Lalo dadami pa, madami tao, di ba? So sa mangyayari po, nawawalan po ba kayo ng pag-asa na magiging maayos pa po ba yung mga transportasyon natin dito sa Pilipinas? Kung sa pag-asa man lang, hindi na natin dapat pag-usapan yun kasi sanay na tayo dyan eh. Talagang hindi na magbabago yan. Sinubukan namin pumila upang alamin ang sitwasyon. Halos 1 oras kami nagantay. Ilang text at tawag na ang aming nasagot bago kami maarating sa terminal ng LRT. Pagsampa namin ng bago ng LRT, halos hindi ganoon karami ang tao.
dahil na rin siguro na lumipas na ang rush hour. Ngunit bawat istasyon na aming hintuan ay napupuno ng napupuno ang mga bagon dahil sa pag-aantay ng mga pasaherong sasakay, na kung ikukumpara natin sa mga tren sa ibang bansa ay hindi ganito ang kalakaran. Kinunan din namin ng panayam ang isa sa guard ng LRT kung paano nila nakokontrol ang dami ng tao at init ng ulo ng mga pasahero. Kailangan una sa lahat, sir, hindi pwedeng mainit yung ulo sa amin. Kailangan lahat ng nagtatanong o kaya kailangan may sagot kami na matino o kaya hindi pwedeng pabalang na magsalita. Kailangan lang namin ng maayos na pananalita, sir. Pag yung mga times po na mainit po yung ulo at pagbabalingan po kayo, ano po yung magandang feedback na binibigay niyo sa kanila para po mabawasan po yung init ng ulo nila sa nangyayari po sa LRT? Kailangan kausapin ng maayos, sir. Dapat hindi rin kami magiging mainit yung ulo. Dapat kung sinabihan naman kami ng masama, dapat hindi namin sasakitin ng sama ng loob yun. Hindi namin dadamdamin. Para pasok sa kabilang tenga, saka labas din. Pagbaba namin ng Buendia, hiningan ko ang sariling opinyon ang aking mga kasama patungkol sa serbisyo ng LRT1. Experience ko, ayos naman sa mga isa, lalo na mabilis yung transportasyon. Ang mayroon lang ay yung pagsakay pag pumapasok ka sa rush hour. Well, doon tayo makahirapan, doon tumatagal eh. Tapos nag-antay ka pa ng 20 minutes bago dumating yung mga panibagong train. Mahaba yung pipilahin mo. Pero pagkakas nakasakay ka na, mabilis lang yung pinakain niyang oras para makating sa destination natin sa pupuntahan. Base sa experience ko sa pagsakay ng LRT, since commuter ako every day, pag pumapasok ako sa school, palagi ako sumasakay ng LRT. So, hindi na bago sa akin yung experience ko. And masasabi ko na mas madali siya kumpara sa pagsakay ko ng jeep, which is maabot na ako ng 1.5 hour kumpara sa pagsakay ng LRT na 30 to 45 minutes na. And ayun na, the only problem sa pagsakay ko ng LRT is minsan, pag sila yung LRT, talagang mahaba yung pika. And minsan nagsiksikan sa loob ng LRT, kaya hindi ka makakupo agad. Pero okay naman siya. Minsan na talaga may mga aberya na hindi inaasahan. Tila may mga tao na ang nawala na ng pag-asa na may gaganda pa ang serbisyo ng ating mga tren. Ngunit marami pa rin ang naniniwala na habang may buhay ay may pag-asa. Pag-asa na magdadala sa positibong kaisipan na darating ang araw na makakaranas din tayo ng ginawa at wala ng tren ang madidiskarin pa. Nag-people power na sa EDSA at kung ilan ng kudeta. Iba na ang korte ng pera, wala ka pa. Nagwala na si Pinatubo, nagsawa